Maghirap man na magmura, pero napakatarantado naman yun. Gagawin ko yun. Oh. Ano ako? Oh. Tanga. Sa isang bala lang, kahit hindi ko yan, tatamaan yan eh. Ito ang Istorya Pinas. Oh my God! Grabe to, napakainit sa social media ang tensyon sa pagitan ni Senador Lito Lapid at Attorney Toto Causing matapos nagsalita si Senador Lito Lapid tungkol sa isyu na binabato ni Toto Causing sa pagkasangkot di umano ni Leon Guerrero sa iligal na operasyon ng Pogo, bayan ng Porac, Pampanga. Ayon pa sa interview niya sa Mundo ng Politiko, pabiro nitong sinabi na kahit nakapikit tatamaan di umano si Toto Causing kahit isang bala lang. Oh my God, may kakalagyan ka talaga nito sa sinabi mo, Leon Guerrero. Kahit noong nakaraang hearing, nabanggit na nito ni Senador Lito Lapid ang tungkol sa isang vlogger na tumitira sa kanya. At hanggang ngayon, sa interview niya sa Mundo ng Politiko, hindi niya pa rin masabi-sabi ang pangalan ni Attorney Toto Causing. Kahit sa pag-describe niya sa vlogger na to, ito talaga si Attorney Toto Causing. Takot siguro pangalanan ni Leon Guerrero. Baka itong si Toto Causing ang papalit sa pwesto niya. Pinipilit talaga ni Leon Guerrero na wala siyang kinalaman sa Pogo. Lalo na ang mga Pineda at si Mayor Jing Capil. Silang mga opisyal ng Porac ay wala daw alam sa Pogo. Oh my God! Grabe to. Ano ka ba talaga, Leon? Parang iisa lang ang bitoka nyo ni Alice Guo o Go Waping. Laki din ka ata sa farm. Kaya dahil sa kontrobersyang ito, umani ng mga negatibong komento itong si Senador Lito Lapid. Kaya basa, wala kang alam sa Pogo? Napakalaki at nasa teritoryo mo. Ginagawa mong tanga ang tao at nasa BIR, o yung binayaran mong tax sa lupa at chairman daw yung ex mo. Wala namang magnanakaw na umaamin sa kanyang ninakaw hanggat walang matibay na ebidensya. Pero sa taong bayan, alam namin kung anong klaseng karakas ng isang politiko kapag nasa pwesto na yan. Lito Lapid sa Senado, ngayon lang nabisto na ang kabulukan. Bakit iboboto ng taong bayan? Huwag na huwag po ninyong iboboto. May death threat pa. Enabled by the host na tanga at hindi ata trained ito as journalist. Marami mas qualified. Huwag na po tayong bumoto ng mga walang silbi. Sa Senado, parati lang nakaupo. Magandang umaga po, Kuya Raymond. At pagkakataon ibigay niyo sa akin magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po. Abay, syempre, nung unang medyo na banggit yung pangalan mo sa issue ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, agad kitang hinagilap kay Flor. Nagpaset na makausap at manggaling mismo, from the horse's mouth, yung paliwanag. So, kumusta po kayo? Dahil matapos ang inyong pagdalo sa public hearing, kaugnay sa Pogo Hub sa inyong bayan sa Porac, Pampanga, Senator Lapid, sir. Yun nga po, nagpapasalamat ako sa ating senadora na si Risa Ontiveros ng Committee ng Human Women's. Binigyan tayo ng pagkakataon na pinaiimbestigahan ko itong issue po ng Porac Pogo. At yun nga po, sinasangkot tayo na sinasabi sa akin yung 10 hektarya. 10 hektarya na kinatatayuan ng Pogo. At protector daw po ako ng Pogo. At narinig po siguro ninyo kung napanood nyo o narinig, tinanong ko mismo yung engineer, lansang ng municipal engineer, at tinanong ko mismo ng live na si Mayor Jing Capil na kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares, akin ang lupa, ay sabihin ko, sagutin mo. At kung ako'y protector, ay sagutin mo rin. At ang tanong ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatayuan ng 46 na building o 42 na building dyan sa Porac, Pampanga? Sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupang kinatatayuan ng Pogo. Ito, Senator, totoo ba na yung binanggit ni Mayor Capil na itong lugar na ito ng Lucky South 99, parang walang barangay at talagang isolated sa bayan ng Porac at hindi masyadong dinadalaw o dinadayo ng mga tao ito? Tama po yan. Tama po. Tama po sinabi ni Mayor na hindi po kasama doon sa 29 barangay ng Porac. At ayun nga po, linalakad para may sama. Nasa kanya jurisdiction na po yun, kung saan niya ilalagay. Kung kanino niya ibibigay. Dapat po yan, Santa Cruz.
Barangay Santa Cruz ng Porac, Pampanga po yan. Eto, Senator, paano ba, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, paano ba kasi nabanggit ang pangalang Lito Lapid? Saan ba nagsimula? Saan ba nanggaling, Senator? Dahil siguro po, anak ako ng Porac. Tiga Porac po ako. Yun po siguro ang niniugnay sa akin. Kahit hindi naman po sila tiga Porac, kamukha po ni Baby Pineda, ni Governor, dating Gobernador at dating Vice Governor. Sinasangkot din po dyan na protector din daw po ng Pogo. At si Presidente, ex-President Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw po. At si Bong Pineda, at sinasabi na protector daw kami lahat ng Pogo. Kaya kahit hindi po tiga Porac, basta tiga Pampanga na national, na Dawit na, basta tiga Porac, Pampanga, hindi po namin alam. Itong vloggers na ito, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. So itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kumbaga parang estranghero itong vlogger na ito. Lalaki ba ito, babae? Hindi ko po alam. Alam ko, lalaki. Pero ano po, hindi ko siya kilala. Hindi pa ko nakita. Hindi ko po alam kung anong personal yung kagalit sa akin eh. Nasabi ko nga sa kanya, di bali magalit ka sa akin, huwag ka lang mainggit eh. Para bang gusto niya pata lumabong na senador eh. Ba't naman ako sa dami-dami namin senador, pati sinisingle out niya ako. Ako lang tinitira niya. Ang dami naman may mga senador naman diyan na meron din Pogo probinsya nila. Hindi naman nila nabanggit. Alam mo po yun siguro. Ayok na lang banggitin. Sino yan? Gusto ko manggaling na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. Sa tingin nyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para, alam mo, nasiraan lalo, nalalapit na yung halalan sa 2025. Senator Lapid. Oo nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng vlogger na ito na politiko, na kapwa ko senador o local man o ano man yan. Wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako? Ang dami-daming senador. Sana wala pong malisya sana yon. Sana walang senador na sa likod nito. Wala na pinatitira nila ako. Pero wala namang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na parang gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa'yo. Meron akong bata na parang gusto niya makipag-usap at parang kailangan daw may bayad. Minsan sabi niya dapat sa Zoom na lang kami mag-usap. Sabi ko hirap naman sana. Maghirap man na magmura pero napakatarantado naman yun. Kaya gagawin ko yun. Ano ako? Tana. Correct. Para na-imagine kita, Supremo, parang gusto mong tirahin ng isang bala at dalawang mata yung tatamaan eh. Hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko yan, tatamaan yan eh. Yun lang pala, kung hindi politically motivated, baka financially, monetary motivated, kung may nga ganon, mga paramdam, pahiwatig sa inyo, Senator Lapid, sir. May nabalitaan po ako, abogado daw po ito eh. Abogado. Pero nabawi na po yung lisensya niya. Nawala po yung lisensya dahil kakagawa niya. Meron po siyang kaso, nakuha ko po doon sa NBI, siyam na kaso niya ng libel. Yung anim po doon ay may warrant. Notorious wanted pala. Po siya. Opo. Ito naman, although hindi naman kayo si Mayor Kapil, pero sa pagkakilala nyo kay Mayor Kapil, parang hindi naman siya talaga involved dito, Senator Lapid? Just like you? Hindi ko po magagarantiya yung pero hindi ko po siya inaakusahan. Kaya sinasabi ko sa kanya, sana po kako malinis mo ang pangalan mo dito sa investigasyon ng Senate na ito. Nung nag-iimbestiga po doon sa Senate, nung may hearing, sabi ko, linisin mo ang pangalan mo, Mayor, dito sa mga tanong ng mga kasama ko senador. Sabi ko, napakasama na ng image ng Porac, parang Tarlac Bamban. Sabi ko, may mga investor dyan, baka mag-atrasan, pasikat na tayo, pa-asenso na nakikilala na yung Porac. Dahil nandiyan na po yung Ayala, nandiyan na po yung Miriam College, Holy Angel, mga eskwela pong malalaki, nandiyan na po sa Porac, mag-i-invest na po. Baka kako, may tinatayong building dyan na mag-i-invest, sasabihin na naman po nila, baka Pogo building na naman po yan. Eto para malinaw,
Senator Lapid, so hindi nyo inaabsuelto, hindi nyo kusang nililinis si Mayor Kapil, pero parang pinapabayaan nyo na sa mismo si Mayor Kapil ang magdepensa, magpaliwanag at maglinis sa kanyang pangalan gaya ng ginawa nyo personally sa pagdinig ng Senado, Senator Lapid. Tama po kayo. Hindi ko po siya inaakusahan, basta linisin niya yung pangalan niya. Sana wala rin totoo doon sa sinasabi nila. Kamukha ko po na hindi rin totoo yung sinasabi nila sa akin at pinagbibintang nila. No, well, in fairness naman kay Senator Sherwin Gatchalian na isa ring talagang pursigido sa pag-iimbestiga ng POGO, lalo yung mga illegal operations, siya nagbanggit na parang walang basehan actually yung pagdadawit sa inyo at napatunayan nga daw sa inyong isinumite na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth USLN. Hindi nag-reflect na sa inyong itong naturang lupain at wala raw din daw maiharap ni isang dokumento itong vlogger na magpapatunay sa kanyang aligasyon laban po sa inyo, Senator Lapid. So it's a good sa inyo. Nagpapasalamat po kay Congressman na Sherwin Gatchalian, at least napatunayan ko na siya mismo nagsasabi na wala akong kinalaman dyan sa POGO. Well, nabanggit din nyo pala recently, Senator Lapid, na may balak yata kayo na parang disiplinahin at maturuan ng leksyon yung vlogger. Sampahan nyo daw ng kaso, Senator? Opo, sinampahan ko na po ng kaso, maghintay na lang po siya. At ako'y nananawagan, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ito na itong programa nyo. Nananawagan po ako sa mga kapwa vlogger niya. Sana po kung mag-aakusila sila, yung totoo, kawawa naman po yung inaakusahan nilang katulad ko, na wala po akong alam dyan sa POGO, pinipilit nilang may kaugnayan ako at protector ako ng POGO. Yun nga ang delikado, yung mga, irresponsible. So at least malinaw na itong vlogger na ito, na hindi nyo man kilala, na-establish na yung tunay niyang pagkatao, identity, at maaari siyang panagutin. Hindi yung kagaya iba na gumagamit ng mga pseudo o yung mga peke na mga pangalan alias sa social media, Senator Lito Lapid, sir. Opo, sa pamagitan ng programa nyo ay maraming malilinawagan sa ating mga kababayan at mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Tinatanong ako kung may kaugnayan ako rito sa POGO. At least po, nalinis ko po yung aking pangalan doon po sa last hearing ng itong POGO na kay Senator Risa Ontiveros. Sa assessment nga, sa process mo, Senator, saka parang kumpiyansa ka talaga at talagang matapang ka na parang, alam mo yun, parang hindi talaga sa'yo itong 10 hektarya. Bilhin mo na lang kaya, Senator Lapid, yung lupain. Wala po tayong pambili. Hindi po, yun nga po, almost 30 years po akong nasa larangan ng politika at nagseservisyo sa ating mga kababayan na wala pong dungis ang aking pangalan. Bigla nila dudungisan na gano'n, hindi po tayo papayag. Bihira naman po ako magpa-interview, bihira ako magsalita. At umate sa mga hearing na ganyan, yun po, hindi natin papabayaan na madudungisan ang ating pangalan dyan. Pero ito parang prangkahan lang na usapan, tanong, wala ba ni isa sa mga POGO operators o sangkot sa POGO yung parang naglapit, nagparinig sa inyo na para magbigay sila ng gitong halaga para medyo, alam mo na, para on the national level, pagbigyan yung kanilang operasyon? Wala naman. Wala po. Hindi ko nga po kilala yan Kaya po hindi ko man alam na may POGO doon sa lugar na yun Alam ko po dito sa Clark maraming POGO. Pero dito sa lugar na to Porac, hindi, wala po ko alam doon. Ito pala, meron doon. Sinasabi nga ni Senator Gatchalian, ito raw yung pinaka-worst at pinakamalaking POGO na naitayo dito sa buong Pilipinas. Kayo, medyo hindi masyadong nagbibigay ng opinion basta-basta sa mga issue. Ano pa pala yung parang posisyon nyo? Payag din ba kayo na parang totally i-ban yung POGO? O gusto nyo yung targeted lang, yung mga illegal na POGO operations, yung talagang mawalis sa Pilipinas, Senator Lapid? Opo, mismo ng ating mahal na Pangulo nagsasabi na hindi naman lahat, at saka yung Secretary of Justice sinasabi rin po, hindi lahat, yung talagang lehitimong POGO na may lisensya, yun po dapat yun dapat. Yung walang lisensya po, paano yun? Hindi po na kumikita ang ating gobyerno na dapat kumita, nagkaroon ng tax, di ba? So, eto, by the way, nabanggit nyo, re-electionist kayo, Senator, no? So, anong balak ninyo? Magpa-re-elect sa 2025 elections?
Kung mabibigyan po ako ng pagkakataon at malinis ko ang aking pangalan nito, kasi po pag parang hindi ako kumandidato dito, parang nag-guilty na po ako eh. Patutunayan ko po sa ating mga kaibigan at naalam naman natin mga kaibigan na wala ako talagang alam dyan sa pogong yan. Siguro, natapos naman, parang wala naman na masyado, parang nung humarap po kayo, Senator, ay parang natahimik na rin lahat at wala namang iniharap ng mga counter-evidence o counter-statement laban pa sa inyo after nyo pong humarap sa pagdinig ni Senator Risa. So, most likely, totoo ba yung parang may inisalin na parang listahan ng yung bagong Pilipinas Administration slate sa 2025? Kasama ito yung pangalan nyo doon? May ganun na ba na para usapan? May collision kasi ang NPC po partido ko. NPC po, tapos yung bagong kay Pangulong Bongbong Marcos, sign na po ng signing na alyansa. Si dating Senate President Tito Soto at ang ating mahal na Pangulo. Okay. So, NPC pala kayo, Nationalist People's Coalition? Opo. Ayun. So, pabor, tama. Yung ginawa ng NPC leadership pala na patalsikid na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa partido ninyo. Opo, tinanggal na po yung announcement po ng mga Senate President dati na si Tito Soto, tinatanggal na po siya Eto, sa partidong NPC. Minsan-minsan lang kita manakawan ng oras at makaschedule sa inyo. Senator, samantalahin ko na. Si Bossing Mark Lapid, na ngayon ay nasa Chiesa, di ba? May balak May balak bang sumabak even sa local politics uli diyan sa Pampanga? Di ba nag-governor na siya noon? Wala po siyang balak ngayon. Tama na po sa kanya itong Chiesa. Yung nga po, CEO po siya doon. Wala po siyang balak. Eto. May patanong dito yung producer namin. Kilala mo ba daw si Alice Go personally o doon sa nung mga nagdaang mga political, engagements, nag-meet na ba kayo ito, Senator? Hindi po, nakita ko lang siya sa TV doon sa investigasyon ng Senate, doon ko lang po siya nakita. Pero hindi ko po siya kilala. Hindi pa ako kami nag-meet. Hindi po ako napunta ng Bamban ng munisipyo eh. Okay. Eto, may hamon kayo dati na handa kayo mag-resign kung mapatunayang sabit nga kayo sa Pogo sa Pampanga. Natili ba yung hamon nyo na ito, Senator Lapid, sir? Totoo po yan. Tama po kayo. Nagabo ako dyan. Kung talaga akong involved dyan sa Pogo na yan, handa po ako mag-resign bilang senador. Kung mapapatunayan nila. Ito, makibalita na rin kami sa buhay-buhay mo ngayon. Pinagkaabalahan, Senator Lapid, Huwag kayong mapikon, huwag kayong maburyong pa. Maliban sa pagiging senador, artista at ano pa yung pinagkakaabalahan ninyo pala? Dahil may nakita ko sa Facebook post niyo na nasa farming na rin pala kayo, na nag-drive kayo ng traktura? Nagpa-farm na lang po ako at pag wala akong trabaho, pag wala akong shooting, pag wala po akong Senate office, nagtatanim-tanim na lang po akong palay. Alam niyo po, agrikultura tayo, mahal natin ating mga kababayan para may pagkain sa mesa. Yung lupain nyo, hindi naman 10 hektarya. Sana nga, sasama kita ron, boss. Sasama kita, Ray. Para sama-sama tayo. Baka sabihin naman ng mga baka yung lupain nyo na lupaing sakahan Yun yung farm scam farm pala. Patatanimin ko na rin yung mga inchik dyan. Patatanimin ko na sa Pogo. Dami-dami nila. Para makatipid ako siguro ng labor. Pag-alagain mo na lang ng Pogo, yung nangingitlog. Yung Pogo na yung nangingitlog. Yung Pogo. Ito yung mahirap na. Ang dami kong nakapaligid kasi ng mga taga mahilig sa showbiz. Kumusta na raw pala yung takbo ng inyong series na Batang Quiapo, Senator Lapid, sir? Yun nga po, makalawa, makatlo, lagi kaming nagla-number 1. Lagi kong kinocongratulate si Coco Martin, si Tanggol. Yung nga, sabi ko, congratulations. Lagi kang number 1. Breaking record na naman itong Batang Quiapo. Uy, ito paganda na po na paganda. Ito, samantalahin ko na malinawin. Ito, mga showbiz kasi ito. Yung producer natin, si Ma'am Chen. May lumabas kasi, hindi galing sa sa politiko o sa bante. May lumabas sa nililing. May nade-develop na kayo ni Ma'am Lorna Tolentino. Wow, si Amanda. Yung kalab team nyo. Akala ko ako lang Marites. Marites din pala kayo dyan. Hindi.
Unang naglabas kasi sa tabloid, sinabi ni Manang Lolit Solis na nagkakadebate. At least, parang dito sa amin, linawin. Ikaw yung maglilinaw, di ba? Opo, Aldi po, ano lang po, primanda. Maraming salamat po sa mga sumusunod at sumusuporta doon sa team namin ni Lorna Tolentino, ni Amanda. Kaya tawag sa amin primanda. Ay, ibig sabihin yan, Senator, click yung tambalan ninyo sa Batang Quiapo. Kaya maraming parang na-influensyaan at parang, kung mag-alam mo yun, parang nakakarakterize nila yung karakter ninyo na parang in love nga, di ba? Effective yung acting, tandem. Katulad lang po niya na sinakyan din po yung love team namin ni Angel Aquino doon sa probinsyano. Ibig sabihin yung primanda, kinagat pa rin kahit alam mo na, kahit may edad, kinagat pa rin ng mga kababayan, mga taga-suporta, kahit na medyo may edad na tayo, ni na Ma'am Lorna. Oo nga po. Diba? Kaya nga po may lab team pa pala yung mga senior citizen. Di ba pumatok sa mga Gen X ang tawag doon? Mga Gen Z, mga millennials. So eto, kasi wala nang katniel eh. Wala na puro nag-break na sila. Kaya medyo sa atin ang kinagat kahit senior citizen tayo. So talagang totoo pa rin na may asim at may tikas pa rin si Senator Lapid. Sabi ko sana ni Katiting ni konting man lang yung karisma at gwapo, simpatiko ni Senator Lito, mabahaginan ako. Magle-Leong Guerrero ka, boss. Ayun, eto, last na lang siguro sa usaping politika. Napakasaya kasi ng kwentuhan natin, Senator Lapid. Opo, masaya po. Ano po yung para mga plans niyo? So, re-election is then eventually, pag manalo kayo, second consecutive term niyo na naman, so tuloy-tuloy pa rin ba yung public service ninyo? Opo, kasi po ang karir ko po sa politika, isang term akong vice governor, tatlong term po akong bilang gobernador, at tatlong term na po ako, pangatlo ko po ngayon bilang senador. Kung magre-re-elect po ako ng 2025, pang-apat ko na po yun. Last term ko na po yun. Ayun. Eto pala, samantalay na namin. Eto, kayang-kaya mo naman to. Ako sisiw na to. Ano pala yung take nyo, yung mga controversial na panukalang batas, gaya ng divorce bill, lalo na yung mga aping-api talaga na mga Mrs. o Mr. Payag ba kayo dito o medyo may reservation, Senator Lapid? Pinag-aaralan po natin yan dahil kasi maraming kawawang lalaki, mga mister, at marami rin kawawang mga babae para sa asawa. Tuwang-tuwa yung director namin dito dahil sinabi mo kawawang mga lalaki. Opo, kasi pag under po yan, walang gagawin din. Kung si Andres Disaya yan, kawawa po siya. Hinuhold pa yung bank account, di ba? Pagka kinasuhan yung mister. Pati ATM, kinukuha. Diba? Pati ATM, kinukuha. Eto, investigasyon kay Alice Go. So, pabor kayo na magtuloy-tuloy pa ito, lalo na kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Dapat masagot niya po lahat ng katanungan ng mga kasama ko senador. Paliwanag po niya kung bakit siya kasi po, minsan nag-aalanganin siguro siya. Siyempre, susugirin siya ng mga senador na birth certificate niya, wala. Hindi niya kilala yung nanay. Sabi niya, dati, anak siya ng labandera, nakatulong, ngayon pala, hindi naman. Siyempre, parang lumilitaw, parang linoloko niya. Itong mga senador na nag-iimbestiga. Ayun, eto, maganda to, pag-usapan. Maging mainit kasi, di ba, yung naging sagutan ni Senator Nancy Binay at Senator Al Cayetano. Doon sa inyo po itong Senate building sa Taguig City. Ano po masasabi dito? Tama lang ba yung naimbestigahan ito? At malaman kung mayroon ba talagang nangyaring milagro o irregularidad, Senator Lapid? Dapat po maimbestigahan yan. Hindi naman po basta-basta gano'n. Hindi ko naman po inaakusahan si Senadora Binay. Bala na po siya magpaliwanag at paliwanag niya kay Senador Peter Cayetano, para magkaliwanagan, magkasundo sila. Tama po yung niya, isasampa niya sa Ethics Committee, para malaman kung sino totoo na nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa.